Mga ka-Clover, tandaan ninyo ang 2026 Year of the Fire Horse ay hindi basta-bastang taon. Ang Fire Horse ay kilala sa biglaang pagbabago, malalakas na enerhiya at matinding pagsubok. Sa taong ito, maraming pinto ng oportunidad ang pagbubukas. Pero kasabay nito, may mga pintuan din ng malas na hindi natin gugustuhin. Kaya napakahalaga na handa ka at protektado ang iyong tahanan. At ayon sa Feng Shui, may mga espesyal na halaman na nagsisilbing panangga at tulay para dumaloy ang positibong enerhiya. Kung wala ka man lang isa sa mga halamang ito, baka mas madali kang dapuan ng problema, mawalan ng swerte o mahirapang makaahon sa taong puno ng apoy na darating. Pero kung makukumpleto mo ang mga ito, makikita mo ang ginhawa, kasaganaan at bagong pag-asa na dala ng kapangyarihan ng kalikasan. Kaya huwag mong palampasin ito dahil ngayong 2026, hindi sapat ang basta maniwala lang sa swerte. Kailangan mong hakutin ang swerte papasok sa iyong bahay. At ayon sa Feng Shui, narito ang 10 official lucky plants na magdadala ng swerte, kasaganaan, kalusugan at pag-ibig sa ating buhay ngayong 2026. Tandaan mo, bawat halaman ay may kanya-kanyang simbolismo at kakaibang enerhiya. Simulan na natin. Number 1, Money Tree or Pachera aquatica. Unang-una, ang Money Tree, kilala ito bilang simbolo ng kayamanan at kasaganaan. Ayon sa Feng Shui, ang Money Tree ay parang magnet na humihigop ng pera at oportunidad papunta sa iyong buhay. Kapag inilagay mo ito sa sala o lugar ng negosyo, dumadaloy ang tuloy-tuloy na biyaya. Ito ang halaman ng mga pangarap na gustong matupad. Number 2, Lucky Bamboo. Pangalawa, ang Lucky Bamboo. Isa ito sa pinakakilala sa Feng Shui dahil nagdadala ng balanse at harmony. Ang bawat tangkay ay may kahulugan, kalusugan, kasaganaan, pag-ibig at mahabang buhay. Ang Lucky Bamboo ay paalala na kahit anong bagyo, nananatiling matatag ang iyong pamilya. Narito ang Lucky Bamboo stalk meaning ng Feng Shui. 2 stalk, kahulugan, pag-ibig at magandang relasyon. Para sa mag-asawa o magkasintahan, ito ang simbolo ng harmony at sweetness. Ang 3 stalk naman, kaligayahan, mahabang buhay at kayamanan. Isa sa pinakapopular na kombinasyon dahil perfect trio ang simbolismo. Ang 4 stalks naman ay may kahulugan na bad luck, kaya iwasan nyo ito. Dahil sa Feng Shui, iniiwasan ito dahil ang number 4 ay tunog kamatayan sa Chinese, si death. Hindi ito nirerekomenda. Ang 5 stalks naman ay may kahulugang kalusugan, kumakatawan sa balanse ng 5 elemento: wood, water, fire, earth, metal. At maganda ito para sa kalusugan ng pamilya. Ang 6 na stalk naman ay may kahulugang prosperity at blessings. Sinasabing ang number 6 ay naghihintay ng magandang swerte at financial luck. Ang 7 stalks naman ay may kahulugan na good health at positive energy. Mainam para sa buong pamilya, lalo na kung madalas nagkakasakit ang nasa bahay. Ang 8 stalks ay may kahulugan ng kayamanan at paglago. Ang number 8 ay isa sa mga pinakamalakas na number sa Feng Shui dahil sumisimbolo ito ng infinity, walang katapusang daloy ng swerte. Ang 9 na stalks naman ay nangangahulugan ng good fortune at happy life. Pinaniniwalaang ito ang pinakamakapangyarihang kombinasyon para sa kabuuang kasaganaan. Ang 10 stalks naman ay nangangahulugang perfection at kabuuan.
sumisimbolo ng kumpletong kaligayahan at kasapatan sa buhay. Meron din tayong 21 stalks. Ang 21 stalks ay nangangahulugan ng dakilang kasaganaan at lubos na pagpapala. Rare combination, pero napakalakas ng energy para sa abundance, success at protection ng buong pamilya. Number 3, jade plant. Pangatlo ang jade plant. Tinatawag din itong friendship plant. Isa itong napakagandang halaman para sa mga negosyante at sa mga taong gustong umangat ang kabuhayan. Kapag may jade plant ka, para kang binubuksan ng langit ng pintuan ng walang katapusang oportunidad. Isa itong halaman ng prosperity at magandang relasyon. Number 4, peace lily. Pang-apat ang peace lily. Ang ganda ng pangalan, hindi ba? Kapayapaan. Ang peace lily ay hindi lamang halaman. Ito ay simbolo ng katahimikan at kalinisan. Nililinis nito ang hangin, pati na rin ang enerhiya sa paligid. Kapag nasa tahanan mo ito, mararamdaman mo ang ginhawa, parang may yakap ng kapayapaan. Number 5, snake plant or sansevieria. Panglima ang snake plant. Isa itong halaman ng proteksyon at lakas. Tinatawag itong guardian plant sa Feng Shui dahil naglalabas ito ng matibay na energy na humahadlang sa anumang negative vibes. Para bang lagi kang pinapangalagaan at pinapalakas araw-araw. Number 6, orchids. Pang-anim ang orchids, isa sa mga pinakamagandang halaman na sumisimbolo ng pag-ibig, kagandahan at harmony. Ayon sa Feng Shui, ang orchid ay nagdadala ng tamis sa relasyon at inspirasyon sa pamilya. Tulad ng bulaklak nito, ang pagmamahalan ay patuloy na namumukadkad. Number 7, rubber plant. Pampito ang rubber plant. Isa ito sa mga pinakamakapangyarihang halaman sa Feng Shui pagdating sa stability at kasaganaan. Para itong nagsasabi, hindi kailangan madaliin ang tagumpay. Darating ito sa tamang oras. Kapag nasa tahanan mo ang rubber plant, sigurado matibay ang iyong pag-angat. Number 8, aloe vera. Pangwalo ang aloe vera. Hindi lang ito kilala bilang gamot sa sugat at balat, kundi bilang halaman ng healing at renewal. Ayon sa Feng Shui, nagdadala ito ng proteksyon at kalusugan. Kapag may aloe vera ka, parang may kaibigan na laging nagsasabing, kaya mong gumaling at bumangon muli. Number 9, basil plant or holy basil. Pangsyamang basil plant o holy basil. Isa itong sagradong halaman na sumisimbolo ng biyaya at proteksyon. Itinuturing itong halaman ng grasya na nagbibigay ng lakas at balanse sa pamilya. Ang bawat dahon ay parang dasal na nagdadala ng bagong biyaya. Number 10, ferns or Boston fern at iba pa. At panghuli ang ferns, gaya ng Boston fern. Sila ay sumisimbolo ng kasariwaan, renewal at bagong simula. Kapag nasa tahanan mo ang ferns, para kang laging may paalala na kahit may lumang problema, laging may bagong bukas na puno ng pag-asa. Mga ka-Feng Shui, ito ang 10 official lucky plants ngayong 2026, Year of the Fire Horse. Tandaan mo, bawat halaman ay hindi lamang dekorasyon, kundi isang daluyan ng positibong enerhiya. Sila ang magdadala ng swerte, pag-ibig, kalusugan at kasaganaan sa iyong buhay. Kaya ngayong taon, bakit hindi mo punuin ang iyong tahanan ng 1, 2 o lahat ng mga halamang ito? Ang bawat isa ay magsisilbing paalala na may pag-asa, may bagong simula at may biyayang naghihintay. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa iyong mga mahal sa buhay
at mag-subscribe para sa iba pang Feng Shui tips na magbibigay inspirasyon at swerte sa iyong araw-araw. Tandaan, sa Feng Shui, ang bawat halaman ay simbolo ng pag-asa at biyaya para sa ating lahat. Kaya mga ka-Clover, tandaan ninyo, sa Year of the Fire Horse 2026, ang apoy ay pwedeng magdala ng liwanag, pero maaari rin itong sumunog sa lahat ng pinaghirapan ninyo. Kung wala kayong mga lucky plants na ito sa inyong tahanan, baka mas madali kayong salubungin ng malas, pagkakagulo at pagkakapagod na walang kapalit. Pero kung papasukin ninyo ang mga halamang ito, hindi lang ganda at sariwang hangin ang dala nila. Bit-bit nila ang proteksyon, kasaganaan at kapayapaan na magliligtas sa inyo sa delikadong enerhiya ng taon. Maraming salamat sa panonood. Mga ka-Clover, tandaan ninyo, ang swerte ay parang halaman. Kung hindi mo aalagaan, mawawala. Ingatan mo at ito'y magbabalik sa iyo ng higit pa sa inaasahan mo.